Okay, so magandang gabi. Welcome to our 63rd day ng ating Speak Life online. So 62 days had passed. Okay, so magandang gabi. Welcome to our 63rd day ng ating Speak Life online. So 62 days had passed. So nandito na po tayo sa ating day. So I would like to welcome everyone. Mag-tag na po tayo. Mag-invite na tayo ng ating friends, classmates. I would like to welcome everyone. We would start our Speak Life. So parang kailan lang, no? We started, I think, September 15. Ngayon, nasa 63rd. Tayo po ay manalangin muna before we go to any further speaking sa gabing ito. Let's pray. No? Let's pray. Everyone, let's pray. Lord, we glorify your holy name. Maraming pong salamat sa pagkakataon na ito na minsan pa makapag-share kami sa gabing ito sa mga tao, lalo na po sa mga nangangailangan ng iyong salita sa gabing ito. Sa amin lahat, Panginoon, to humble ourselves na amin namin na wala kami magagawa kung wala ka. And walang paglalim o walang paglago ng pananampalataya kung wala ang iyong mga salita. Nagbibigay buhay. Lord, sa gabing ito, bless everyone. Especially yung nangangailangan nito. Huwag mo pong hayaan lang basta kawalan. Maglalim o walang sayang ang oras nito. Pagpalain ang dapat pagpalain. Kahabagan. Lord, sa gabing ito, bless maraming po salamat. Especially yung name we pray. Amen. Amen. So, minsan po, maraming salamat. Good evening to everyone. Patuloy niyo po kami samahan sa prayer. Kasi we have aming kapatid, si Brother Tony, is right now nasa hospital. We hope na sa lalong madaling panahon ay makarecover. Shout out to you, Brother Tony. Good evening to everyone.
So, ngayon po, ako po yung nagpapasalamat personally. Patuloy niyo po kami samahan yung blessing ng Lord, no, na dumating sa aming buhay. Kapatid, si brother na po i-detalya, pero I hope na yung blessing na yan ay maging o magkaroon ng katuturan. Hindi siya masayang. Kasi tayo pa rin yung steward ng blessing. So, pag dumating yung blessing sa atin, bukod sa tayo ay thankful sa Lord, make sure na magagamit natin ito ayon sa kalooban, kabutihan ng Diyos. Tayo ginagamit ng na daluyan. Po yung nagpapasalamat na tayo ay nagagamit ng daluyan ng palak ng Diyos. And I hope everyone did. Hindi lang tayo yung babagsak, hindi lang tayo yung final na destination ng blessing. Share the blessing. Tayo ay magiging channel lang. So that the joy of the Lord is na-share din. Daluyan. Ako po yung nagpapasalamat. Nabigyan tayo ng pagkakataon. Daluyan ng pala. Lord. I hope everyone din. Ako yung nagpapasalamat dahil yun na destination. Ito lang nakaraang pagyo. Hindi tayo masyadong sinamahan. Especially yung ating mga kapatid sa Bicol. Although ngayon, I think wala pang kuryente doon. Pero we're praying na magkaroon. Dahil magkakaroon ng gawain this week. Or sa next week. Saturday, Sunday. But loobin ng Lord, kung ano man ang nais ng Lord ay mangyari. Okay? So, marami pong salamat sa Diyos. At yung kanina, we spoke of the same sermon po. Napag-usapan natin is yung naging role ni Paul sa Athens, yung nangyari. At marami pong nangyari doon sa Athens. And one of which is yung nagsalita si Paul sa Mars Hill. And he confidently declared na yung isang altar doon na naka-dedicate para sa anong God is yun yung Lord o yun yung si Christ na hindi kilala ng mga Grieg. But alam nilang meron pang isang Diyos na hindi sila kilala because somehow may mga nangyayari na hindi nila naiintindihan. And I think ina-attribute nila yon sa Lord natin, sa ating Panginoong Jesus, though hindi nila kilala. Okay? And then, napag-usapan din kanina Paul sa repentance. Sabi ni Paul na mahabang panahon na pinalagpas o pinagtiyagaan ng Panginoon yung mga kamalian at pagre-rebelde nating mga tao. Pero nagtakda siya ng isang araw ng paghatol sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siyang binuhay mula sa mga patay. At dahil dyan, tinawag niya ang lahat na magkaroon ng pagsisisi. So, may araw ng paghatol, ngunit mauuna muna doon yung araw ng biyaya o yung Day of Grace, which is ngayon na yun. No? Tinatawagan na tayo ng Lord ngayon na magsisisi, kinakailangan makinig tayong lahat. At ngayong gabi, kung maririnig natin ang salita ng Diyos, huwag nawang pagmatigasin ng Panginoon ang ating mga puso. So, tayo po ay naririto dahil sa habag at awa ng Diyos. Tayo po ay tinawag ng Lord sa pagsisisi o patuloy na tinatawag ng Lord sa pagsisisi dahil tayo po ay mahal ng Panginoon. At tayo pong mga nakakakilala na sa Diyos ay patuloy natin siyang kilalanin. No? Sabi ko kanina, na-share ko kanina is may knowledge like intellectual knowledge na naintindihan natin. No? Meron tayong mga naunawaan na kaalaman mula sa salita ng Diyos. Meron tayong pagkaunawa tungkol din sa kasamaan. Kasi kung alam natin ang tama, kung alam natin ang kabanalan, alam din natin ang mali. Dapat. At dahil dyan, meron tayong tinatawag na intellectual knowledge about it, pero experiential knowledge is different. So, hindi naman necessary na, pag sinabi kasi experiential, ito yung nalalaman mo dahil na-experience mo. Pero, ang sabi ko nga kanina, you don't need to experience evil to say na totoo ang Diyos, to say na totoo ang kabanalan. But, affirming and growing yung ikaw sa relasyon mo sa Lord, palagi kang nandoon sa presensya ng kabanalan na tama, you don't need experiential knowledge para sabihin na tama na dapat nandito ka at hindi mo na kailangan maranasan yung mali para lang sabihin mo na tama yung position mo ngayon. It's really about nurturing that relationship with the Lord
para hindi mo basta-basta iwan, no? Basta hindi mo siya pwedeng something na you just chose to let go. Because yung ating relasyon sa Lord, yun yung buhay natin at yun yung nagbibigay buhay. Okay? So, tayo po ay patuloy sa ating pangangaral at yung reaction ng mga tao, kanina if we can understand is, yung iba nangungutya about resurrection because many believe na ito lang yung buhay, this is it. How we make it dito sa buhay na ito will declare heaven or hell sa buhay mo. There's no such thing as spiritual realm sa kanila. So, nakakalungkot, diba? Yun yung kanilang pananaw. Kasi may dalawang uri ng pilosopo nung panahon na yun, yung Stoic at Epicurean. Silang dalawa yung namamayani sa pagdating sa kaisipan, no? Yung Epicurean somehow is spiritual, however, hindi sila naniniwala sa isang Diyos katulad natin. But they believe in righteousness, na yung katwiran o yung pagmumuhay ng tama is something na dapat yun ang misyon ng tao so that magkaroon siya ng totoong kagalakan. While the other school of thought is the Stoic, is naniniwala naman sila sa or materialism, right? Yung joy ng tao is nakabind or nakatali sa mga material na bagay na ninanais ng tao. So yun yung pagkakaiba nila. Okay? So, meron namang iba na okay, narinig ka namin, pero sige, tingnan natin, pag-usapan natin ulit some other time. And lastly, meron namang kakaunti, ilang tao, sabi sa Bible, no? Ilang tao lang yung nakinig. At ilang tao lang din naniwala. So, basahin po natin tayo ng Gawa. Chapter 17, simulan natin sa verse 30. Kung kayo po ay may mga Biblia, samahan niyo po ako. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo sa muling pagkabuhay, pinuya siya ng ilan, sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao, may lang naniwala sa kanya, at manalig sa Diyos, kabilang dito, sina Dionisio, nakaanib ng kapuhan, tinatawag na Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris, at maraming pang iba. Mapapansin niyo po, ito pong preaching ni Paul about kay Jesus Christ sa lugar ng mga Hentil na ito, ng mga Griego. Hindi po ito ganun kadali. Sabi ko nga, every mission, ang purpose talaga is to preach the Word of God. Kung may mission na ginagawa ang church pero walang preaching of the Word of God, hindi po mission ang tawag doon. Ang tawag doon, pasyal. Okay? So, ang gagawin natin, the main reason kung bakit tayo lumalabas ng ating comfort zone, umaalis tayo ng ating bahay, nag-absent tayo sa ating mga trabaho, gagastos tayo ng pera, is yung hope na merong mga taong makikinig sa atin at sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo ay magkatagpo sila ng pananampalataya at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkaroon sila ng kaligtasan. Yun yung nais ng Lord. Kasi yun yung ministeryong ipinagkaloob sa atin. No? Sabi sa 2 Corinthians 5:18, na iniwan sa ating ministeryo yung ministeryo ng pagkakasundo. Pagdating sa 19, na yung Diyos na na kay Kristo ay pinagkasundo sa kanyang sarili. Diba? Yung mga kasalanan. At sabi sa baba, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayo na mga makasalanan ay maging matuwid o walang sala sa harapan ng Diyos. So, napakalaking bagay na malaman ng tao yung magandang balita na yan. Ang problema, mga kapatid, hindi lahat na nakakapakinig ng salita ng Diyos naniniwala na mabuti yung balita na yan. Para sa mga taong nawawalan ng pag-asa, para sa mga taong naiintindihan yung kanilang sitwasyon at naghahanap ng tagapagligtas, naghahanap ng magbabago sa kanila, naghahanap ng
nang kukuha sa kanila mula sa kadiliman na yan. Iyang salita ng Diyos na yan ay mabuti. No? Kaya nga tawag dyan is the good news, no? Yung gospel. Nandito kasi, sabi ni Paul, yung kapangyarihan ng pagliligtas. Bakit? Kasi nandito yung katwiran ng Diyos, sabi sa Romans 1:17 or 16 to 17. So ngayon, yung mga taong masyado silang nasa mundo at iniibig ang kasalanan, katulad natin dati, para sa kanila ay yung salita ng Diyos, lalo na yung mga pinili talaga na manirahan at patuloy na mamuhay sa kasalanan. Yung salita ng Diyos ay hindi yan good news, bad news yan. Kasi may bawal, pagbabawalan sila at sasabihin sa kanila masama yung ginagawa nila. Ayaw nila nun. Ayaw nila nang sinasaway sila. Ayaw nila nang sinasabi sa kanila na masama yung ginagawa nila kasi nga naniniwala sila na kung ano yung masaya sa katawan, kung ano yung masarap sa katawan, kung ano yung comfortable sa katawan, yan yung tama. Right? Tama lang na gawin natin to kasi ito yung magbibigay ng comfort, pleasure, enjoyment sa katawan natin. Whereas, si Lord kasi, it's not after our comfort, He is not after our enjoyment. Definitely, He is not after our convenience. No? He is after our soul, salvation of the soul. Lagi niyang ituturo sa atin yung tama sa paningin niya kasi sabi nga dito, dadating yung araw ng paghuhukom na itinakda niya sa pamamagitan ng Kristo. No? Dahil hindi niya pwedeng itolerate yung kasalanan. Sabi niya, kung gagawin ninyo yung tama sa aking paningin, diba? Susundin ninyo yung aking sinasabi. Sabi niya, sa aking paningin, hindi sa paningin ng tao. Ang tao kasi, hanggat maaari, wala talaga siyang mali. Kaya nga sabi ko, is there any reason, valid reason, sa harapan ng Lord for us to disobey? I think there is none. Diba, may nagpaalam pa nga sa kanya, Panginoon, sige, susunod ako sa iyo, pero ililibing ko muna yung tatay ko. Sinabi ba ng Lord, sige, okay lang, libing mo muna. No, sabi niya, let the dead bury the dead. But you, if you're alive, follow me. Ba? So tayo, nandoon tayo sa posisyon na kung saan hinihingi natin sa Lord yung pagkakataon na maging follower tayo ng Lord. But ang problema kasi natin, gusto natin maging follower sa condition na gusto natin. Sa gusto nating paraan. Hindi po pwede yun. No? Hindi po pwedeng magiging follower mo ko pero every Saturday and Sunday lang. Magiging follower mo ako kapag hindi masyadong busy. Magiging follower ako kapag okay ako, may pera ako. Magiging follower ako kapag okay yung emosyon ko. Hindi kasi ganun yung pagiging follower of the Lord. Follower of the Lord means everything you have. Kaya nga sabi niya, deny yourself. I'm not saying ibenta niyo yung ari-arian niyo. I'm not saying that. Sinasabi ko dito, any possession na higit na pinapahalagahan natin kaysa sa Panginoon is something that is against Him. Diba? So, tayo, if we regard yung ating careers, success sa buhay as secondary compared to the eternal na ipinangako sa atin ng Lord, then we can easily say na pansamantala lang naman tong material na bagay na ito. The Stoics believe na material na bagay is the ultimate joy. Anong naibibigay nitong material na bagay na ito sa atin is the ultimate joy. What ang problema nila, lalo na itong mga nangungutya kay Paul na tungkol sa resurrection. Kasi hindi sila naniniwala sa resurrection. Materialism is something na kapag natapos na yung iyong buhay dito, wala ka na. There's no way to enjoy anymore kung anong mga bagay na nais mo sa buhay. So, ang philosophy is, habang nabubuhay ka, dapat matikman mo lahat yan. Dapat maranasan mo lahat yan. Dapat makuha mo lahat yan. So, familiar po ba tayo doon sa ganong doctrine? Yes, yun yung doctrine na you only live once. Dapat lahat maranasan mo. That is a doctrine ng kaaway. You only live here sa earth temporarily, pagkatapos nito is eternity.
there will be a resurrection ng mga patay, sabi sa John. Yung iba na sumusunod sa Lord ay bubuhayin sa pagkabuhay o sa eternal life, at yung iba naman na hindi at nagpatuloy na nagre-rebelde sa Diyos ay bubuhayin sa kamatayan. So naririto tayo, pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos dahil ayaw ng Panginoon na mapahamak ang lahat. Kasi kung ganun ang nais niya, hindi na dapat siya nagkatawang tao at namatay para sa kasalanan natin. Di po ba? Sana pinili na lang niya yung papasok ng langit. Sana pinili na lang niya, hindi niya hinubad yung kanyang pagka-Diyos. Namuhay, nag-anyong alipin at namuhay na alipin. No? Nakisama, naranasan na magutom, tigit sa lahat, naranasan niyang siya ipagmalupitan, bugbugin, putyain, ipako sa krus. Sinong panahon nila, yung crucifixion yung pinaka nakakahiya at karumal-dumal na paraan ng pagpatay noong unang panahon. Legal yun. Death penalty nila yun. Pero yun yung pinaka masakit kasi hindi ka agad mamamatay doon eh. Palagi ko nga itong sinasabi, si Christ, nung pinako siya doon, ang kamamatay talaga ng isang taong na-crucify is asphyxiation. Hirapan huminga. Plus yung mga sugat pa niya. So, ang tendency para siya ay makahinga ng maluwag, hahatakin niya yung sarili niya pataas. Gamit yung kanyang kamay na nakapako, hahatakin niya yung sarili niya at yung paa niya na nakapako, itutulak niya pataas yung kanyang katawan. So, imagine yung pain, right? Tapos pag hindi niya kayang manatili ng nakataas na gano'n. So, kailangan niya ibaba ulit yung katawan niya kasi masakit din. So, kailangan niya ipahinga. Pero pag ipinahinga naman niya, hindi naman siya makahinga. Kailangan na naman niya itaas. So, for several hours, ganun yung nangyayari. Right? Tayo nga minsan nakaupo tayo sa loob ng church. Matigas yung upuan natin, hindi tayo mapakali. Diba? Masakit sa puwet. Ikot tayo ng ikot kung anong pwesto natin. Yun pa na nakapako sa krus. Hirap pa siyang huminga. So, yun yung struggle doon. Now, during the time of struggle ng ating Panginoon, He is confirming that He is the Son of God. He is confirming. Siya yung image ng invisible God. He is confirming yung prophecy na since the day of Moses, meron ng prophecy about Him. Diba? Yung sinabi niya na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Some people say na, ayan na, nagsasalita yung si Jesus ng ganyan. Ibig sabihin, Diyos ba siya? Ang hindi nila alam, kinukot lang niya yung nasa Psalms 22. Confirming na yung nasa Psalms 22, written, siguro mga 1,000 years before Christ. Kino-confirm niya nung araw na nakapako siya na ito na yun, nangyayari na. Nakakala nung iba dumadaing. Pero hindi, ang hindi nila naintindihan. Kino-quote lang ni Christ yung nakasulat doon, which is a prophecy about His crucifixion. Kasi nung panahon ni David, wala pang crucifixion yun. Pero paano niya naisulat na tinusok niyo yung aking mga kamay? Di ba? Walang ganon. So, it's about Him. It's about the salvation of man. Na tayo, mga kapatid, sabi nga dito sa binasa natin, na matagal niyang panahon na isinawalang bahala. Hindi niya po tinolerate yung kasalanan ng tao, ha? Ang ibig pong sabihin dito, kanyang binigyan ng pasensya. No? Binigyan niya ng pasensya, sabi sa verse 30. Kasi, kinakailangan maging tama yung timing ng pagdating ng Messiah. Diba? So, darating yung time, sabi rito, na magkakaroon ng paghatol. Pero bago dumating yung paghatol, meron munang biyaya. At dapat makinig tayo doon sa biyaya. Makinig tayo doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Kasi ito yung kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan niya. Dahil mahal niyang sanlibutan, sabi siya dyan, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa sanlibutan, kaya pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak. Ngayon, kung babasahin niyo naman yung 1 John, 1 John 3:16. Kanina John 3:16. Punta tayo sa 1 John.
This is how we have come to know love. The Messiah gave His life for us. We too ought to give our lives for our brothers. Dito natin nakilala yung pag-ibig. Not the love na binibigay ng mundo sa atin. Not the love na natutunan natin nung tayo mga bata pa. Ito daw yun. This is how we have come to know love. Because there's no greater love than this, sabi ng Lord, that you gave your life for the sake of your friends. Sabi dito, the Messiah gave His life for us. Diba? So, ito yun. Dito nakasulat yun. So, tayo po ay papasalamat sa Lord dahil binigyan niya tayo ng ganitong klaseng pag-ibig. No? Hindi muna siya nagtanong kung sino ba yung dapat niyang iligtas, sino ba yung dapat nakasama sa langit. Hindi niya yung tinatanong. Because it's for everyone . So, kinakailangan lang natin maintindihan dito mga kapatid na tayong mga naririto sa mundo, tayong mga patuloy na naghahanap sa Diyos, sa unknown God, makikilala natin siya. Sabi nga ni Paul, lagi siyang nandito, malapit siya. Hindi siya malayo. No? Kasi iba, feeling natin sa sobrang dami ng kasalanan na natin, marami ito, sino bang walang nagawang kasalanan? Sa sobrang dami na nagawa natin, nakakahiya ng humarap sa Diyos. No? Minsan, maraming Kristiyano ang guilty rito. Ang sinasabi ko po sa inyo, if you understand o naintindihan niyo yung gospel, sinasabi naman doon na nung tayo ay iniligtas ng Lord, inugasan tayo ng kanyang banal na dugo, hindi naman ibig sabihin sinless perfect agad tayo. Yes? Hindi po. Sabi pa nga ni John, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, sinungaling tayo. At ang katotohanan ay wala sa atin. Ang difference is that kapag tayo po ay mga mananampalataya, nakakilala tayo sa Diyos, at yung kagalakan natin na nalaman natin na tayo ay tinubos ng Diyos mula sa kaparusahan ng kasalanan na ating ini-enjoy, no? Noon. Siyempre nakakatuwa yun. Noon kasi hindi natin napapansin. Noon kasi, nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Lord, nag-enjoy tayo sa mundo na ito. Aminin na natin yan. Mahal na mahal natin to, right? Lahat ng ginagawa ng katawan natin dito masarap. Gusto natin yun. Ayaw natin ng hindi. Problema, hindi natin nasisiyasat na karamihan sa ginagawa natin ay laban sa Panginoon. Pero sabi sa Bible, nung tayo ay mga patay pa dahil sa ating pagkakasala, ay namatay na yung Messiah para sa atin. Ano ibig sabihin? Kahit ng panahon na hindi pa natin alam na tayo ay nagkakasala, feeling natin, okay lang yung ginagawa natin, namatay na siya para sa atin. Hinanda niya na yon. Para kung sakali man na makarinig tayo ng salita ng Diyos, katulad sa gabing ito, mabuhay sa atin yung katotohanan na ako pala ay nasa kadiliman. At dahil ako ay nasa kadiliman, talaga palang hindi ko alam ang aking ginagawa. Kaya ang term na ginamit dito is kahangalan or ignorance. Diba? Na parang hindi ko pa talaga alam. Akala ko alam ko na. Pero the truth is, marami akong hindi kontrolado sa buhay ko. And the choices that I have made, nagdala sa akin sa point na kung saan mas lalong gumulo yung buhay ko. Di po ba? Mas lalo lang akong nagbibigay ng mga bagay sa aking buhay na ikalulungkot ko, ikaka-prostrate ko, and regret. Now, speaking of regret is not repentance. Diba yung meron tayong kasabihan na nasa huli ang pagsisisi? Actually, ang tawag doon, regret. That's not pagsisisi. Kasi, parang ganito, sana pala noon palang nakinig na ako. Ang tawag doon is regret. That's not repentance. Okay? Repentance is rejection of who you are and what you do nung wala ka pa kay Kristo. Kasi who you are and what you do before Christ, mahal mo yon dati. And itong si Lord, hindi mo to gusto. Itong side na to ng Lord, hindi mo yan gusto. So kahit dinadala ka ng nanay mo sa church, kahit
pinapangaralan ka, ayaw mong tanggapin. Why? Because mahal mo to eh. Yung side ng kasalanan, kaysa dito. Now, repentance means changing of the mind. Not just, ito yung pinaka-raw na definition ng repentance is yung Greek term na metanoia, which is the changing of the mind or the changing of the direction. So if you're going this way, direction na to, and ang dulo niyan is kamatayan, but nobody knows. Hindi nila alam na yung dinadahak nilang kalsada, bagamat masarap sa simula, papuntang kamatayan. Nobody knows why, because nobody preaches the gospel to them. Right? Puro lang encouragement, puro motivation, right? Puro kung anong gusto nilang marinig. Na okay lang na mamuhay tayo sa mundo basta nagsisimba tayo. So may mga churches kasi na ang end goal lang sa mga tao is mabautismuhan nila yung mga tao, maging member yung mga tao, at pasimba-simbahin lang. Right? There's no true discipleship, there's no true nurturing of faith, there's no rebuke, there's no discipline. Right? So, paano lalago yung tao na yan? Bigyan ko kayo na sipa. Right? For example, if you ask yourself, tumingin ka sa salamin, paano ka napunta sa state na to ngayon? Right? Sabihin natin you're 25 years old now, nakaharap ka sa salamin, and you're asking yourself, paano ako naging ganito? Paano ako nagkaroon ng ganitong character? Paano ako nagkaroon ng ganitong ideals? Paano ako nagkaroon ng ganitong attitude? Right? Because yan ay influence ng marami mong taon sa mundo. Right? Sa mga bad choices mo. So, yung mga pangakay na yan formed you in a way na kaya ka naging ganito ngayon. Now, same din sa Lord. Kung ngayon nabautismohan ka, naniwala ka sa Lord, right? Somehow na-break yung heart mo, somehow na-realize mo makasalanan ka, and you want to come to Christ, hindi doon matatapos yun. Nagsisimula pa lang tayo. Now, I want the pastors and ministers to understand na ang end goal ng evangelism or ng mission or ng outreach is not para mabautismuhan lang yung mga tao. The end goal is lumago yung mga tao ngayon unto maturity, unto Christ-likeness. So, pag nabautismuhan sila, meron silang pinangako na sila ay susunod sa Lord. Now, ministers and pastors, role natin yun na siguraduhin na nakakasunod sila. To guide them sa pagsunod sa Lord. Direct them to the path na dapat nilang sundan. Now, ang problema, kaya itong malaking problema sa church. Ang pinakamatinding problema sa church are the pastors minsan at the ministers. Even them, they don't know. Kahit sila, hindi nila alam kung saan dadalhin yung mga tao. Even them, iba yung agenda nila kung bakit sila nagpaparami ng membro. Kahit sila bulag. Anong sabi ng Lord? Paano mag-aakay yung bulag na taga-akay? Diba? Saan papunta yan? So, naglalak yung ngayon, yung mga tao, nabubuhay sila na okay lang naman pala na mag-serve ako sa mundo, doing the stuff na ginagawa ko before ako nakakilala sa Lord, i-integrate ko lang yung church sa buhay ko as if Jesus Christ is some kind of necklace lang or icing on the cake. Hindi ganun ang Christianity. That's carnality pa rin. Christianity is letting go of everything that you are and everything that you're doing nung hindi ka pa nakakakilala sa Lord. Kaya nga sabi ng Lord, if anyone wants to follow me, deny yourself. At meron ka ng bagong hahawakan. Cross. Sabi, deny yourself, bear your cross, and then follow me. Two sides. Self and cross. Sinong mas mahalaga? Right? Yung self mo before you come into Christ will not fit. Kailangan alisin yung mga bagay na magpapabigat. Alisin yung mga bagay na balakid. Alisin yung mga bagay na pipigil. At nakikipagtalo sa karunungan ng Diyos. Kasi marami tayong magaling tayo eh. Yung okay na example, Judas, right? Sa Bethany. Nandoon siya, he witnessed Mary, nung kapatid ni Martha at ni Lazaro, nung buhusan ni Mary, i-anoint si Christ ng pinakamamahaling oil, ng perfume. Nung panahon nila, yung oil na binili ni Mary is considered equivalent at least to half year's wages. Malaki na yon. So, sabi ni Judas, the first reaction ni Judas, no?
is sayang. Sana binili na lang natin yan, binenta na lang natin yan at yung napagbentahan, ipamigay sa may hirap. Magandang idea. However, ang problema kasi, ang purpose ni Mary is to worship Christ. Diba? Anong sabi ng Lord? The poor will always be there, but I am not. Ibig sabihin, hayaan yung gawin niya yung ginagawa niya, huwag niyo siyang sawayin. Pero para kay Judas, it's foolishness. Aksaya. Now, hindi niya kilala, sino ba yung ina-anoint? Nakita niyo yung problema kay Judas? Sino ba yung ina-anoint? Misaya mo yan, di ba? Ba't sinasabi mo na nakakahinayang na i-anoint yan? O gamitin yan sa misaya natin when in fact, everything that we have should be given to Him. It's not that kailangan niya yung mga bagay na yan. Ibig sabihin is you surrender your life. Total submission. Because why? The Messiah is here. Nasa harapan ko. Right? Instead of joining Maria, worshiping Him, sinabi pa ni Judas na, ano ba yan? Aksaya. Merong mind si Judas na mas tama itong gawin ni Christ. Dapat ganito yung ginagawa natin sa ministry natin. Dapat Christ, ganito yung ginagawa mo. Kasi wag aksaya. Diba? Ugali din ng maraming Kristiyano yan. Pero ang pamamaraan nila, while it is good, may makikita ka na carnality sa likod eh. If we know kung sino yung nasa harapan natin, we know na bawat segundo na nasa harapan natin yan, walang sayang. Every second na kasama natin siya, walang sayang. Everything we let go because we follow Him, walang sayang. Because we have a lot to gain. Yung mawawala sa'yo are the things na magbibigay sa'yo ng kapahamakan. Ayaw mo pa? Following God means gaining a lot and losing nothing. Yung iba kasi, they deemed loss as something na sayang naman yung sayang yung ganito. Susunod ako, pero sayang. Di ba parang Judas din yun? Kung kilala mo yung nasa harapan mo, yung sinusundan mo, then by all means. Di ba? I have a lot to gain. Following my Lord. Than looking back, katulad ng asawa ni Lot, sa mga bagay na sa tingin ko, kawawa naman, aksaya. Well, in fact, yung tinitingnan ko na kawawa naman, aksaya, or sayang, is yun yung mga bagay na magpapahamak sa akin. Nakikita nyo ba yung maganda doon? It's actually asking you to follow Him. And habang pinapollow natin siya, unti-unti rin yung tinatanggal yung mga bagay na magpapahamak sa'yo. Now, may way na gagawin niya ng Lord sa atin kasi mahal niya tayo. Una, is by His Word. Sabi ko kanina during sa Sunday afternoon Bible School, yung command to us, yung command ng Lord sa atin to endure, right? Ano ba yung mga command na yun? First is keep His Word. Second is preach His Word. The third is live His Word. So, ingatan ng salita ng Diyos, kasama doon yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pagkilala sa Diyos. Pangalawa, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kaninang umaga, if tayong mga mananampalataya, pag tinitingnan natin yung Biblia natin, hindi tayo nakukonvince na yung binabasa mo ay salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa iyo. Hindi ka convinced na nagbibigay kagalakan yung salita ng Diyos para sa iyo. Now, paano mo yan i-preach sa kanila the way na dapat mo yan i-preach? Kung ikaw mismo hindi ka kumbinsido na may pakinabang ang salita ng Diyos kasi ikaw mismo, feeling mo, hindi mo nararamdaman. That's not, hindi yun kasalanan ng Diyos. It's your perspective. Right? Kasi kaya, feeling mo walang pakinabang sa iyo ang salita ng Diyos kasi hanggang ngayon, iniisip mo pa rin, sayang. Sayang. Mas may pakinabang kasi sa akin yung binitawan ko balikan ko kaya. Now, marami nag-i-struggle na ganun. Now, sa ating naman mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mga kapatid, ito na yung time na tinawag ang buong mundo, lahat ng tao sa pagsisisi. Dahil aminin natin, talagang
Wala tayong ibang nais kundi magkasala sa harapan ng Lord. At yung pakikipag-kaibigan sa sanlibutan, sabi sa James 4:4 ay pakikipag-awayan sa Diyos. Walang gitna. It's automatic. If kinuha mo yung A, automatic tinatanggihan mo yung B. If kinuha mo yung B, automatic tinatanggihan mo yung A. Wala ditong gitna. Okay? So, pag tinangkilik natin ang mundo, kasi ang mundo ngayon maraming Diyos eh. Marami tayong pinaniniwala ang Diyos. So, ang nakakalungkot dyan, yung mga idols nung unang panahon ay idols pa rin natin ngayon. Unang-una na dyan yung Diyos ng sarili. The God of self. Many worship yung kanilang mga sarili. That's why takot silang mawala, takot silang mahirapan, takot silang diba, hinahanap nila yung enjoyment, comfort, etc., etc. At takot silang mawalan yan. Kaya lahat gagawin nila, wag lang mawala yung mga yan. O makuha lang nila yung mga bagay na yan. Yung iba naman is God of pleasure, desires. Again, tumuturo pa rin yan sa sarili. Because I will not, parang kung sa kaibigan ko, gusto kong makuha niya yung pleasure niya, parang very seldom na lang yata yan ngayon. It's always me. It's always my pleasure. Right? So, hindi mo isipin yung pleasure ng iba. Pleasure mo. Yun yung number 1 na tinuturo nitong mga Diyos-Diyosa na to. The God of money. Or the love of money. Tolerance. Maraming may gusto ng religion. Maraming gustong magsabi na somehow nagsisimba naman kami pero without repentance. Ito nga yun. Dahil hindi nga nako-convict ng church. Hindi nako-convict ngayon yung mga tao into repentance. Ang number 1 na sign na ang church ay spiritual filled, hindi yung dahil maraming nagtatangs, maraming na-slain, o maraming nagwawala kapag revival. Because the Holy Spirit never spoke that way sa Bible. Even Jesus Christ described the ministry of the Holy Spirit, but not that way. Ano yung ministry ng Holy Spirit? Unang-una is to convict the world of sin. Now, if your church does not convict even their members of sin, then paano natin masasabi may Holy Spirit yun? Hindi nga pinag-uusapan yung kasalanan eh. Sa church eh. Bawal. Baka maraming ma-offend. The Word of God is designed to offend sinners and eventually win them back to repentance. Pero sabi nga sa Bible, marami pa rin namili ng kadiliman. Kaya nga bad news sa kanila to, hindi good news eh. Kaya maraming hate ng Lord eh. Alam nyo ba na there's around 25,000 manuscripts biblically and extra-biblical confirming the identity of Christ that He had lived during those times na nandoon siya, katulad ng sinasabi sa Bible. But nobody wants to believe it. Lagi nilang ini-insist na hindi totoo, na hindi Diyos yan. Ha? Pero, ilang manuscript ang nasulat tungkol kay George Washington? Ilang manuscript ang nasulat tungkol kay Jose Rizal? Right? Lesser. Sabi ko nga kanina umaga kay na Socrates, kina Plato, how many manuscripts yung nasulat tungkol kay Homer? Right? But people nowadays choose to believe them more than Christ. Why? Because Homer, wala naman siyang doctrine about sin. Because Socrates and Plato, wala naman silang doctrine against sin. Right? But this one person, Christ, naku po, He convicts the world of sin. Kaya anong sabi niya sa mga followers niya? You will be hated for my name's sake. Because they will hate me. Diba? Ayaw kasi ng tao nun. But if your church is Holy Spirit filled, yan ang unang-una niyong topic dyan, repentance. Wala akong pake kung lahat kayo nagtatangs. Wala akong pake kung lahat kayo nagpo-prophesy. Pero kung walang conviction ng sin, spirito lang ng kaaway yung ginagamit nyo dyan. And the message of the gospel, shortened. The message of the gospel, hindi man lang din pinag-uusapan sa church? No. Walang ibang pinagkatiwala sa ating mensahe. Sabi sa 2 Corinthians 5, pinagkatiwala sa atin yung salita ng pakikipagkasundo. And the way na pinagkasundo tayo is through the life, death, resurrection of the Christ. Walang iba. Walang iba.
Show me another message. May pinagkatiwala sa atin na dapat nating gamitin at dapat nating ipangaral at dapat nating isa pamuhay. Show me. Kunin niyo yung Biblia niyo. Wala, di ba? So, bakit gagawa tayo ng ibang mensahe sa church? Para pagbigyan yung mga kambing. Kaya sabi ko, we're doing, ngayon sa church, may project kami, pinagawa ni ng Lord, Code of Ministerial Ethics. Pinagawa nila ngayon yan. At, magkakaroon dyan ng discipline. I mean, the way we conduct our ministry. Hindi pa pwede yung diskarte mo. Kasi marami ako naririnig na, alam ko na yan, Pastor, matagal na ako dito sa ministry ko. Okay, sige. Pero, ang problema, matagal ka na nga sa ministry mo, pero kamusta naman yung bunga? Is it, ika nga kulang ba yan? Sapat ba yung bunga ba is yung na-expect natin? Ikaw ba mismo, lumalago ka? Sa ministry mo na yan? Okay. Those are the questions, right? So, gagawan ngayon yan ng ministerial ethics na dapat sundan ng bawat isa. And, magiging mas, mas magiging sensitive tayo sa ginagawa natin because kung talagang tayo ay lingkod ng Diyos, nagiging sensitibo tayo sa pagsunod sa Diyos, hindi lamang sa paraan natin. Dapat ang pagsunod sa Diyos ay sa kaparaanan ng Diyos at sa kapanahunan ng Diyos. Because delayed obedience is disobedience. So, ibig sabihin, dapat gawin mo yan sa kapanahunan ng Diyos. Hindi ka pwedeng magdili-dali. Hindi ka pwedeng mag-procrastinate dahil tinatamad ka. Right? Or gagawin ko rin naman yan, kaya lang mamaya na, ganun din naman ang result yan, matatapos ko rin. No. Kung kailan niya pinagawa sa'yo, dun mo gawin. Kung paano niya pinagawa sa'yo, ganun mo gawin. Otherwise, you're disobeying. Hindi po pwedeng paraan ng tao because yung kaparaanan ng tao, malayo sa kaparaanan ng Diyos. Sabi nga niya, di ba, your thoughts are not my thoughts, my ways are not your ways. So if we trust Him, who created heaven and earth, even the smallest design of molecule sa katawan mo, bakit ikaw ang masusunod sa panahon? Bakit hindi siya? Bakit ikaw ang masusunod sa kaparaanan? Hindi siya. Diba? Sina Joshua, pinaikot sa Jericho minsan sa isang araw. And we know gaano kalaki ang Jericho. No exemption. Bata matanda lahat kasama. The nation of Israel march around Jericho once every day. Pero nung malapit na yung victory, sa ikapitong araw, inutusan sila ng Lord to march 7 times. Imagine that. Now, sa iba, parang kalokohan to ah. Paano tayo mananalo dito? Marcha tayo ng marcha. Pagod na tayo bago pa tayo makipagdigmaan. At isa pang sinabi ng Lord, huwag kayong magsasalita. Parang hirap naman nun. Buhay tayo sa chika. But they did. Ginawa nila yon sa panahon na sinabi ng Lord, sa kaparaanan na ginawa ng Lord. Ano nangyari? Habang malapit na yung victory, mas mahirap yung pinagawa ng Lord. See? There's no easy way. If we are going to do the right way, it's difficult. Kaya nga sabi, choose what is right, not what is easy. Kasi yung easy, nagbibigay ng comfort yon sa katawan. Lesser, easier na gagawin mo, lesser hirap ng katawan. Diba? Kaya nga yung iba ayaw mag-aral. Yung iba ayaw mahirapan, ayaw mag-labor, gusto shortcut. This is the time, pag ginawa na yung ministerial ethics na yan, we will do it the way na gusto ng Panginoon. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin nagpapasaway sa church, kahit mga ministers. Kapag tinamaan yung emosyon nila, nagtatatamporurot na, baliwala ng respeto, hindi na nga nagpapaalam eh. Aalis ng church kung gusto nila, pupunta ng church pag gusto nila. Nakakalimutan nila na we're under submission, na merong ginawa ang Lord na dapat natin gawin bilang mga ministers. Regardless kung anong pakiramdam mo, hindi nakabase sa emosyon natin ang pagsunod eh. Diba? Pag feeling natin tayo yung biktima, may karapatan tayong mambastos. We don't mind. Yun yung problema sa puso ng tao. We don't mind. As long as bahala kayo dyan. Sino mag-aani yan? Minister ka. Magtuturo ka. So, pag ginawa sa'yo yan, okay lang din. Kasi ginagawa mo.
So, nasaan yung discipline? Kailan natin narinig si Christ na na-offend ako ng mga Pharisees, hindi muna ako magmi-ministry ngayon, hindi muna ako mangangaral, kayo muna. Kailan natin narinig ang Panginoon nang nagagaganon? Kahit nababagabag ang kanyang kaluluwa, ilang beses niyang sinabihan, pero nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Bakit? Ang tinapay niya ay sundin yung kalooban na nagsugo sa kanya. Sabi pa nga niya, kung maaari, palipasin mo sa akin ang kopa na ito eh. Pero kalooban mo pa rin ang masunod. Tayo, nagtampo lang tayo dahil may narinig tayo hindi natin gusto. Wala na. Ayaw na natin. Pero ang tawag natin sa sarili natin, mananampalataya, di ba? But we never deny our own pride. We never deny our own self. Our God self. Ang ating Diyos na sinasamba. Na ayaw nating masaring. Si Paul, ilang beses kinutya. Anong sagot ni Paul? Okay. Hindi ako magpapa-epekto sa inyo. Gagawin ko yung ministry ko nang may pag-ibig pa rin sa inyo. Kutyain niyo ako, it's on you. Pero yung dala-dala ko kasi buhay eh. At nagparito ako, kasi kung ako lang ang masusunod, ayaw nyo makinigwag. Pero hindi. Kaya nga halos araw-araw siya nangaral dito sa Athens eh. Because He knows na yun yung iniwan sa aking responsibilidad ng Diyos. At bilang itong buhay na ito ay kaloob ng Diyos sa akin, at ako rin ay naman ay nakipagkasundo sa Kanya, bakit ko ipagdadamot sa ibang tao itong pagkakataon na sila din makipagkasundo sa Diyos? Sino tayo para sabihin natin, hindi ka pwede, ikaw pwede ka, ikaw hindi po pwede, ikaw pwede ka. Hindi, si Lord niya, hindi ganun eh. Sabi niya, He will not turn away anyone who comes to Him. Right? So, siya, karapatan natin magsabi na hindi po pwede at pwede. Anong karapatan natin magsabi na wala tayong karapatan na gano'n? Pero bagamat gano'n pa man, pinapaalalahanan pa rin niya ang bawat isa. Sabi nga kanina sa SABS, pinag-aaralan po namin yung Revelation 3 kanina. Nasa church na kami ng Philadelphia. Sabi doon, isang verse, darating sa verse 10, may darating na pagtitest or testing sa buong mundo. Sa lahat ng mga nasa ibabaw ng mundo. So, kasama tayo doon. Hindi tayo exempted. Pero ang pangako niya sa Philadelphia, dahil sila ay nag-endure, nagtiyaga sila, keep His word, preach His word, live His word, kahit pinipersecute sila, kahit kinukutya sila, nagpatuloy sila. Hindi sila gumanti, hindi sila nagpakita ng kagaspangan ng ugali nila. Ang sabi ng Lord, ipipreserve ko kayo. I will keep you from that testing. Pero dadaanan pa rin natin yon, pero andun yung preservation ng Lord sa atin. So, di ba ganda? Darating yung malawakang pagtitest na yan ng buong mundo, sabi sa Revelation 3:10. Pero nandoon din yung pangako niya na tayong mga nag-i-endure o yung mga nag-i-endure, nagtsatsaga, na kahit masakit, kahit mahirap, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, ipipreserve niya tayo. Hindi tayo exempted sa testing. Kasama tayo eh. Sa lahat ng tao, nakasulat doon. Basahin niyo po yan, Revelation 3. Pero yung pangako niya, ipipreserve niya tayo. Nandoon yung pag-alalay at pag-iingat niya sa atin. So, magkakaroon tayo ng confidence na bagamat dumating man ang struggle na yan, hindi tayo papabayaan ng Diyos natin. Yun yung mahalaga. Alam niyo, wala nga eh. Hindi nga, kasi nga, lagi ko nga rin naisip na hindi talaga natin deserve yan, pero kaya nga by grace eh. Yun yung definition ng grace eh. Yung grace kasi is kahit hindi mo deserve, ibibigay sa'yo. So, ibig sabihin yung decision yan falls on the giver, not on the receiver. Di po ba? Yung decision point yan is the giver. So, ibig sabihin yung giver has to be really generous. No? Ayaw nga, minsan pag nagre-regalo tayo, namimili tayo ng nire-regaluhan eh. Parang yung mas malapit sa atin, okay, may regalo yan. Pero pag ito, parang naalala mo, ito medyo nakakainis to eh. Parang ayoko regaluhan to. Di ba may ganun tayo minsan? Pero siya, wala eh. Kaya maraming salamat sa Diyos. Kaya ako po, ina-encourage ko kayo na kilalanin niyang unknown God na yan. No? Unknown yan sa iba,
Pero hindi po siya malayo. Easily, we can know Him. And He will not turn you away. So, ilaman po sa gabi ito. I hope may napulot tayo. Pasensya na kayo kung medyo napatagal. Pero yun lamang po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi. So, tayo po ay manalangin namin Diyos ng buhay. Marami pong salamat sa pagkakataon na minsan pa ay makapag-share ng word. At dalangin ko, Lord, na ito po ay maitanim sa aming mga puso. Ingatan namin ito, pangaral namin ito, at isa pamuhay namin ito. Tulungan mo kami na may isa pamuhay namin, Panginoon, ng mga bagay na ito. Dahil sinabi mo nga sa iyong mga salita, sa mga nakinig at isinagawa yung iyong mga sinabi, ay para silang marurunong na tao na nagtayo ng kanilang bahay at itinayo sa ibabaw ng bato. Dumaan ang bagyo at hindi ito nasira. Dumaan man anumang pagsubok at struggle sa buhay, hindi matitinag yung pananampalataya ng bawat isa. Magkaroon man ng mga emosyonal na mga bagay. No? Sabihan ka man ng mga bagay na ikatatampo mo, hindi ka na nagtatampo, hindi na kami basta-basta nawawala sa direksyon na sinet ng Lord sa amin bilang mga mananampalataya. Kaya Panginoon, marami pong salamat dahil alam ko na patuloy kang gumagawa sa buhay ng bawat isa at sa buhay ng bawat isang nanonood ngayon. Alam ko na hindi mo palalagpasin ang gabing ito. Na hindi mo ipapaunawa sa kanila kung gaano mo sila kamahal at yung buhay na walang hanggan na hinanda mo sa mga magsisisampalataya at nagsisisampalataya. Ama, marami pong salamat. Palain niyo po ang bawat isa. Po ang aking dalangin. Banal mong pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay. So, wala po tayong shoutout ngayon. Nabiro. So, ito po ang ating mga shoutout for the day. Unahin ko na po yung ating mga pastors, no? Sa Speak Life. Maraming pong salamat sa bawat isa. Kina Pastor Carl Sandigan ng Piodoran, Pastor Bong Flores, and Pastor Al Flores ng Badian Church ng Burias, and Pastor Al. Sa Tapel naman po, kina Pastor Vicente, Pastor Berting, kina Pastor J. Lumen sa Dulong Crusher, at kina Pastora Mirna. Yan, dito po sa ating FOM Church Main. Maraming pong salamat sa inyo po. Ito po yung hamon sa atin ng mga leaders ng church. Ay patuloy na palakihin natin yung upan natin. Paraan na nice na panahon na nice. At sa ating pong mga ministers, no, sa ministers ng Pidoran na Brother RJ, inyo pong lahat, atensya na po. Sa Badian po, sa mga ministers na kasama natin dyan sa Tapel, Tulong Crusher, dito rin po sa main, ministers natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Outreaches, Mendoza, magandang gabi, Pinag-isahan, Veterans, Padilla, Tanay, punta po ako dyan, sa Cubao, Binangonan, punta rin po tayo dyan. And of course, sa Burias, Japan. Yes, Japan. At sa mga outreaches din po ng ating mga kapatid sa Bicol. Marami rin po yan. Okay, shout out. Shout out kina Sister Denny Rose. Sino to si Denny Rose? Sister Shirley, kay Sister Christine, pagaling ka. Samahan ka ng Panginoon. Kina Sister Irene in Japan, kina Christ, si Brother Ronald, yan, Galdo, kay Sister G, kay Sister Althea Malakas ng Burias. Magandang gabi sa iyo. Kamusta dyan sa Burias? Sina Sister Susie Fernandez ng Japan, Sister Weng Galdo. Yan, maraming po salamat. Magandang gabi. Sister Reby. Yan, magandang gabi sa iyo. Si Mimi de la Cruz. Yan. Maida. Magandang gabi po. Benitez. Kay Sister Esther. And kay Brother Domson na papalipad na po yan.
Samahan ka ng Panginoon. Sister Weng Reyes, magandang gabi. Sister Jing Ropio, sa inyo po dyan sa Cubao. Sister Rosana Vallejo, Elizabeth Paraiso, magandang gabi po sa inyo. Sister Betchay, yan, kamusta po kayo? And tomorrow, pasensya na po, no? Hindi ko po yata nasabi lahat, pero shoutout po sa inyong lahat, sa mga youth, senior youth na nandito, at sa mga junior youth na nandito, sa mga nag-assist sa akin, maraming salamat. And tomorrow is day 64. Ang ating pong exhorter ay si Pastor Card. Abangan nyo po yan. That's tomorrow night. And I hope everyone will stay tuned pa rin. Maraming salamat. Ito na lang po tayo. Good night and God bless everyone.